Hello mga kumarites, pagkatapos ko nga pong mamili ay syempre pagka-uwi ay aayusin kaagad natin ito. Halos magsi 6,000 na nga kumarites, pero tingnan nyo naman at 3 karton nga lang po iyan na maliliit. Tinanggal ko nga po muna dyan yung mga basura nga po na wala na nga pong mga laman. At inumpisahan ko na nga pong buksan yung mga karton para nga po maiayos ko na itong mga napamili ko. Habang ako nga po ay nag-aayos dito kumarites, si Jowa nga po ay nagluluto ng ulam namin. Kung mapapansin nyo nga po yung kape ko ay wala na po talaga. Ubos nga po yan kaninang hapon bago nga po kaming umalis. Kaya naman pinilit ko na nga po talaga na pumunta muna kami ng grocery. Kahit ako nga po ay napagod sa gawaing bahay ay kailangan na talagang mamili. Hindi ko pa nga po naiilabas sa karton yung aking mga pinamili ay meron na nga pong bumibili. Kaya naman talaga lagi ko ngang minamadali ang pag-aayos ng aking mga paninda. Kahit hindi ko naman agad lahat sila naaayos, ang mahalaga nga po ay mabawasan. Para hindi nga po ako mahirapan kung meron nga pong bumibili. Marami nga rin po akong nababasa ng mga suggestion na tanggalin nga po yung kape dito dahil mukhang masikip. Ilipat nga po ng mga lagayan. Pero wala na nga po ako dyan magagawa kumarites dahil yan na lang po yung space na pwedeng paglagyan niya. Dahil alam nyo naman na itong aking tindahan nga po ay nasa sala. Dito nga rin po kami kumakain at dito nga rin po kaming tumatambay. At yung pinakapintuan nga po namin ay tindahan nga rin po iyon at doon nga po nakalagay yung mga chichiriya. Tinanggal ko naman dyan yung mga kape kumarites at gupit-gupitin, parang ang pangit nga po tingnan. Pero sa opinion ko lang naman kumarites, pag yung tindahan nga po na walang sabit-sabit ay parang naluging tindahan. Parang nakaka-attract kasi talaga pag marami nga pong nakadisplay. Kaya minsan pag naglilinis nga ako dyan kumarites, pag tinatanggal ko yan at nakikita nga po sa labas ay hindi nga po maganda tingnan. Parang yan na nga rin po yung nagsisilbi na harang para nga po hindi agad makita yung bahay namin sa loob. Kung baga itong mga kape nga po kumarites ay ito nga po yung nagsisilbing kurtina namin. Ito po pala yung harap ng tindahan ko kumarites. Diyan nga po nakalagay yung mga dilata at yung mga biskwit. Ito nga po yung makikita mo sa labas ng tindahan namin. Next nga po na harang dyan ay yung mga kape nga pong nakasabit. Dati nga kumarites ang ginawa ko yung mga shampoo nga po namin ay mga nakagupit nga po iyan. Kaso nga napansin ko nga po na hindi maganda tingnan. Unting soft drinks pa pala na natira doon sa lagayan namin kaya nirefill ko na nga po sa ref. Pagkatapos ko nga mag-refill ay balik naman nga po ako sa pag-aayos. Utusan ko nga si Jowa na pagupitan na nga po yung dalawa naming anak. Sabi ko nga bumili na ng tsinelas dahil yung mga tsinelas nga po nila ay wala ng mga pares. Hindi ko nga alam kung sa kakalaro at tinatago na nga po yung iba. Sabi ko nga ay bumili na nga rin po siya ng 2 tray ng itlog. Na nga lang po yung aayusin ko kumarites dahil yung bunso ko nga po siya ang nag-aayos ng mga noodles. Tuwing bibili nga po ako noon ay matik na siya talaga ang maglalagay noon sa lagayan. Kung may tindahan ka kumarites ay hindi naman talaga maiwasan na merong hindi susuporta sa'yo. At meron ka pang maririnig na sasabihin na naku wala namang bibili dyan. O di kaya sisiraan ka. Pero normal nga po yun kumarites, habang meron nga pong nandadown sa atin ay mas lalo pa nating sipagan. Dahil kung makikinig nga po tayo sa mga sabi-sabi ay wala nga po tayong mararating niyaan. Hindi naman nila tayo mapapakain yan kumarites. Kaya kung meron ka ngang munting tindahan, abay pahalagahan mo na yan dahil isang blessing nga po iyan. Dahil yung iba ay nangangarap nga rin magkaroon ng tindahan pero hindi nga po nila magawa. Kaya para sa akin ang pagkakaroon nga po ng maliit na tindahan ay isang blessing na nga po. Mapapa-thank you Lord na lang talaga ako dahil ako nga po ay malakas ang loob na mag-umpisa nga pong magtindahan. Siyempre kaya naman ginagawa ko nga ito kumarites para naman nga po ay mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung aking mga anak at maibigay nga po yung mga pangangailangan nila. Katapos ko nga mag-ayos kumarites, ayan si Tyler nga po ay inutusan ko na, sabi ko nga sa kanya ay ayusin niya na nga yung mga noodles. O diba sa kakaayos niya nga po ng noodles ay kaya niya na nga pong ayusin yan mag-isa. Di ko na nga po yan tinuturuan dahil kayang-kaya niya na nga po kung paano yan iayos. Di ko nga pong sinasabi kumarites na hindi kawawa ang batang inuutusan. Para pag lumaki sila ay kaya nga po nilang tumulong sa atin. Ang hindi nga po nagrereklamo dahil nakakasanayan na nila nung maliit pa lang sila. Alam kong maraming kagaya ko nga pong nagtitindahan na yung anak nga po nila ay sinasanay din nila sa tindahan nila. Lalo na nga po ang pagbabantay. Dalawa ko nga pong anak ko marites ay may kanya-kanyang ipon yan sila. Kaya pag meron nga po silang gustong bilhin ay kaya na nga po nilang bilhin iyo. Dahil pag may mga sobra nga po sa pera nila ay dinidiretso nga po nila sa alkansya. At hindi na nga po kailangan na manghingi sa amin. Pero syempre pag pagkain lang naman yung gusto nila ay binibigyan ko na nga lang po sila. Ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.